na-surprise ka. Bakit ngayon single ka pa rin? Oh, iyon nga. It's because, alam mo, parang, okay ako. Hindi, kasi kailangan. Hindi. Alam mo, ang tagal ko ding inaccept yan na bakit single ako, bakit ganun. Kasi nga, since, kinento ko yun sa book na parang since day one, gusto ko may boyfriend ako. So, parang, pag may lumalapit sa akin, nagmamadali ako na parang feeling ko, yun na yun. So, na-overlook ko yung sarili ko, na-overlook ko kung ano ba talaga ang gusto ko, kung sino ba talaga si Alex, sino ba talaga si Catherine, bilang isang tao, hindi bilang isang girlfriend, hindi bilang sa aspeto lang na gusto ko lang magkaroon ng partner, kung hindi bilang me, anak ng Diyos. Aray. Anak ng Diyos. Hindi, parang, syempre, bilang anak ng Mami Pinti and Daddy Bonoy, tsaka ng anak ng Diyos. Yung kung sino tayo lahat anak tayo ng Diyos. So, parang, go back to your roots, go back to your core. Yun. Parang, yun ang ginagawa ko ngayon. Kasi, ayoko na. Gusto ko yung last heartbroken na naramdaman ko, that would be the very, very last. And hopefully, yung susunod ko is, siya na yung magiging last boyfriend ko. Kasi, ang hirap-hirap nun. And ang heart naman natin, hindi naman siya nandyan to endure so many heartbreaks mula sa iba't ibang tao. Diba? Ang first love mo si Jay, yung non-showbiz, diba? Actually, alam mo sa prosesong ito, nang habang ginagawa ko yung libro, nagbabasa ako ng mga diary, ng mga video log ko, napakadami ko, yung mga tips ko kung paano mag-survive ng breakup. Na-realize ko na hindi ako talaga na in love sa any of them. Parang na-realize ko, parang hindi ko talaga sila minahal kasi I just love the idea of having them, but I really don't love them. Kasi kung mahal ko talaga sila, dapat hanggang ngayon kami pa, paglalaban ko sila, pero hindi. Wow, grabe, no? Bakit mo na narating yung mga pag-iisip na ganyan? With great power comes great responsibility. Wow. Dash Spider-Man. Graduate ka na ba ng college? Natapos mo? Nakaming diploma mo? Grabe ka naman, para 6 years ata yun, di ba, friend? Oo, 6 years in the making. Oh, di ba? Ang tagal. Pero ang libro ko, 3 months in the making. Oo. Wow. Ikaw ba nagsulat ng mga ghostwriters? Hindi, ako nagsusulat nun. Dinadraft-draft lang nila. Ikaw naman, kinukontra mo. Anong title ng book? It's Dear Alex. Dear Alex, break na kami, paano? Love, Catherine. Oh. Ang ganda. The letter for myself. And I will let the people read it. And it's my heart to your heart. Wow. Heart to heart. Ganda. She's so hit yan. Oo. In Jesus' name, dapat. Kasi, alam mo, hindi nga, yun yung sinasabi ko ayoko siya na yan para maging bestseller. Ang gusto ko talaga, may isang babae lang umiyak sa akin, alam mo, ate, dahil sa'yo, na-realize ko yung worth ko, ganyan. Na-touch ako sa book mo, natulungan mo ako, so yun. Kasi parang, brave para sa akin, bravest woman para sa akin is yung single na woman na alam niya kasi yung gusto niya, alam niya yung deserve niya, kaya mas okay sa kanya maging single. For me, yun ang isa sa pinaka-brave na babaeng makikilala ko. Pero at 26, di ba, Alex? Parang hindi ka ba nagtataka? Ba't wala pang nagkamali sa'yo sa ganda mo yan? Di ba sinabi maganda ka? Yun na nga ako na ngayon lagi nagkakamali. Kaya ayoko na. Kasi hindi ba sinasabi nila parang you have to kiss so many frogs before you can kiss your prince? No, frogs are not meant to be kissed. Diba? Oo. Kadiri kasi yun. Yeah, they're slimy. They're slimy! Diba slimy? Ew. Diba? Kumakain sila ng lamok. Of course! Okay, kinain nila may dengue. Yuck! Yes. So, ang arte ko. Gaano ka ba kapihikan sa lalaki? Kasi, ano ka naman, parang hindi ka naman mukhang intimidating. Hindi dapat lahat ng babae is pihikan. Oh. Yes. Ba't ako hindi ganun masyado? May ovary ka ba? Diba kapag ka naman? Hindi tayong lahat. Dapat sige. Maging pihikan tayo sa magiging partner natin. Kasi, yung partner na yon kasi out of ilang tao, 7 billion people in the world, isa lang talaga ang para sa'yo. So, isa lang yung meant sa'yo. Isa lang yung ordained ni Lord para sa'yo. So, hindi pa pwede yung trial and error. Kasi, di ba pag nag-i-invest ka sa business, pinag-aaralan mo muna kasi pera mo yun, di ba? Parang, gusto mo magpa-profit ka or gusto mo tama ba yung i-investan mo. Ganun din, syempre, yung puso mo, yung sarili mo. Kasi nakalagay din naman yun sa bahay. Parang ano na tayo,
Pastor Ellie Soriano tayo. Oo nga. Hindi kasi nakalagay yun sa Bible na parang always protect your heart. Above all else, guard your heart. Kasi ang puso, it's very fragile. Ang puso natin, na ano niya yung mood natin, 'di ba? Yung pagkatao natin, pagkabuhay natin galing sa puso natin. So pag sinira mo yung puso mo, gets mo, it can your personality as well, 'di ba? Yourself, 'di ba? So bakit mo hahayaang ang isang taong hindi naman meant para sa iyo, ang isang taong mananakit lang naman sa iyo, hindi mo rin naman siya makakasama, na ibibigay mo sa kanya yung puso mo, tapos sisirain lang niya, sasaktan lang niya. Tapos ibibigay na lang niya sa iyo, bruised na yung puso mo. Wow. 'Di ba? Sad. Diba? Kasi we're just meant for one person. So, parang for me, kung maging pihikan ka, it's your choice kasi ikaw yun eh. Hindi naman yung ibang tao ang makikisama dun sa lalaking yun or sa babaeng yun eh. Ikaw. So bakit ka mag-a-adjust sa sinasabi ng ibang tao? Bakit? Oo nga, babaan ko yung standards ko. No. Kaya ka nagkaroon ng standards, nagkaroon ka ng gusto mo, ng mga, ito lang limitation ko, ito lang boundary ko sa relationship. Si Lord ang nagsasabi sa iyo niyan kasi iyon yung tingin mo sa sarili mo. Yun yung deserve mo. So, huwag mo hayaang ibababa mo yung standards mo for some people, or for some people na will hurt you din in the end, diba? Saan ka pala nagpipreach? Madalas po tayo sa mga toda-todahan. Toda-todahan! Hindi, wala, alam mo, hindi naman ako nagpipreach, pero parang, lang kasi, it's a process kasi, alam mo, basta nasa libro ko talaga lahat yun na nagawa ko din yan. Except naman yung mga drugs and pag-iinom, hindi ko naman nagawa. Baka naman yung ibang pepsers, wala nang balak bumili. Okay, kwento mo na siya. Hindi po siya religious book. Pero doon po sa dulong part, kung ano yung nakatulong talaga sa akin, na may about kay Lord talaga. Yun kasi po talaga yung nakatulong sa akin. Walang halong biro. Akala ko dati, fake lang din yun na kailangan mo talagang kilalanin si Lord. Pero, nakatulong talaga siya sa akin. And ngayon, I'm so proud. It's parang, anong months na to? 10 months, super single. Wow. And 10 months lang? 10 months. Hindi kasi dati single ako, pero meron akong gusto, may ka-text ako, merong taong nagpapagaan ng mood ko. Ako ngayon, ako lang ang nagpapagaan ng mood ko. Kung gusto kong matulog ko. Yung talaga yung mood mo. Okay, matulog. Fine. Hindi ko dinidepende yung happiness ko sa isang tao. I'm just happy being me. And then if someone will step into my life, tas baguhin niya yung meaning ng happiness, then maybe he's the one. But right now, wala pa sa mga nag-a-attempt. Hindi ko pa talaga siya nakikita na sila pa. Ganun ka sakit yung napagdaanan mo talaga, no? Kasi parang Kami wala. Diba? Parang nagkaanak ba ako? Hindi naman. Hindi naman. Parang, sinimento yung puso mo. Hindi. Para kasing, na parang naisipan ko kasi na parang grabe, hirap heartbroken, di ba? Hindi ka makakain. Kayo? Yung sobrang bigat sa puso. Tapos parang, tuwing nagaganon ako, parang kailangan ko talaga maisulat. Tsaka hindi ka lumalabas ng dressing room, di ba? Oo. Nagmumukmuk ka doon. Yung parang hindi ka makakain. At tandaan po natin din na walang namamatay sa heartbroken, na merong namamatay sa ulcer. So, mamatay na ako, bigat-bigat. Hindi po totoo yun dahil wala pa. And sa libro ko rin to, tatandaan po natin ako si Jennifer Aniston, naka-move on po siya kay Brad Pitt. Yun naman po jowa nyo, hindi si Brad Pitt dahil isa lang ang Brad Pitt. So, kaya nyo po mag-move on dyan. Okay. So, na lang, halimbawa dun sa mga gustong manligaw sa'yo, baka may mga ina-aspire ka ba na qualities ng isang guy? Hindi, parang yung sa akin lang. Kasi nga, I'm still in the process of knowing myself. Kasi, syempre, pumapasok ako dati sa isang relationship, nag-entertain ako ng mga manliligaw, tapos isipin ko, ito na yung gusto ko talaga. Tapos, along the way, sasabihin niya na, ayoko kasi na masyadong babaeng ganyan. So, nag-a-adjust ako, dapat ganito ko. Pero sa loob-loob ko, alam ko na, hindi ako ganun eh. Tapos may sasabihin siya na, ito kasing values ko. Para mag-meet kami halfway, nagko-compromise na ako. So, along the way, naisip ko, kino-compromise ko yung worth ko sa sarili ko, yung value ko, yung kinalakihan ko, yung core value ko. Minsan nako-compromise ko siya at madalas, para lang mag-work yung isang relationship. O masyado ka na sheltered ng parents mo? Hindi naman ako sheltered. Wala kaming bubong sa bahay. Lahat po yun nasa buko. Kasi parang, di ba, parang minsan na pasok tayo sa isang relationship, tapos dinidiktahan kasi ng ibang tao na dapat ganito ka maging girlfriend. O kunwari, boyfriend mo, ito ang gusto ko sa girlfriend. So, gagawin mo yun. Kahit deep inside, labag sa loob mo, ba't ko ba ito ginagawa? Sobra na ako mag-effort, hindi ito ako. Nakikita mo yan sa ate mo?
Hindi, nakita ko sa ate ko kasi, tsaka alam nyo, pag si the one na talaga yung nandiyan sa harap ninyo, alam ninyo sa loob-loob nyo na, siya na. Kasi alam niyo naman bago kayo pumasok sa isang relationship, meron talagang kakatok sa puso mo. Lalo na kapag meron kang connection with Christ, may relationship ka, yung creator mo. Bubulungan ka talaga niya ng hindi yan talaga para sa'yo. Hindi kaya seminarista ang hinahanap mo? Seminarista. Hindi din pwede Seminarian. Paalisin mo lang doon. Hindi naman. Kasi, di ba, ang dami-daming nagtatagal na 30 years na sila, mami daddy ko. Ang dami-dami kong ina-admire ng couples na nagtatagal sila. Tapos iisipin ko, parang mas mabait naman ako dun sa babaeng yun. Tsaka parang mas maganda naman ako, pero nagtatagal siya. Kasi, yun yung para sa kanya talaga. So ako, na-realize ko, hindi pa talaga ako ready sa isang relationship kasi una sa lahat, hindi ko pa talaga kilala ang sarili ko. Hindi ko talaga alam kung ano yung gusto ko. Kung ano yung hinahanap ko sa isang tao, ano yung hinahanap ko sa isang lalaki. Ang gusto ko lang basta magka-boyfriend. So, kung sino-sino yung lumalapit sa akin, kino-compromise ko. O, pwede na to, kahit ganito siya. Kahit deep down in my heart, alam kong hindi ko gusto yung ganitong pag-uugali or ayoko yung ginagawa niya, ayoko yung lifestyle niya. Choosy hindi yung choosy. Kasi yun yung sa'yo. Gets mo? Kasi ganito yan. Kunwari, gutom na gutom ka. Diba? Tapos nilatagan ka ng pagkain. Pag sobrang gutom mo, kahit ano kakainin mo, diba? Tapos marirealize mo, ay, allergic pala ako dito. Kasi sobrang gutom mo na. Tapos, ay, sobrang tamis pala nito. Pero kain ka ng kain kasi gutom ka. Desperate ka. Pero kapag kami laman na yung tiyan mo, tapos nilatagan ka ng pagkain, makakapamili ka kung ano talaga yung gusto mo. Kung ano talaga yung hanap ng dila mo. Just like in a relationship, kung desperate tayo masyadong magkaroon ng boyfriend, sige, okay na to. Makinig kayo ha, tatlong. So, huwag tayong pumatol lang kung sino-sino ang nandyan. Hanapin natin si the one. Wow, diba? Ang lalim mo talaga. Uy, palakpakan natin sa akin. Ang ganda, diba? Gaano ka parang kasaya ngayon na at least hindi ka na masyadong ina-attach or the sister of Tony. Pwede ka na i-guest ng isa. May show ka na mag-isa. Diba?